they shall never perish. Our preaching is about perseverance of the saints or eternal security. Sa doctrine or saving grace, at yan, gaya niyan, yung doctrine of grace. Itong perseverance of the saints ay parang kabuuhan. Kabuuhan niyang ating doktrina, ating tinitindigan. Kabuuhan to, itong preaching na ito na perseverance of the saints o eternal security. Tingnan niyo dyan. Total depravity. Anong pinapakita dyan? Na ang tao ay patay sa kasalanan at wala siyang kakayahang maunawaan ang salita ng Diyos maliban na kumilos ang Diyos sa kanya. Total depravity. Deprave ang tao. Makasalanan. After the fall, makasalanan ng tao. And unconditional election. God chose a few, save all others excluded from salvation. Unconditional election. Bakit pumili ang Diyos? Ano yung pamantayan niya? Dahil ba mabait ka, magandang lalaki ka, mayaman ka? Ano ba ang pamantayan ng Diyos? Ang sabi, according to the good pleasure of His will. Yung kalooban, kagandahang loob ng Diyos ang dahilan. Yun lang ang pinagbasihan niya. Hindi yung kung ano man yung makita niya sa atin. Limited atonement. Christ died for all. Sabi niya, di ba? Pero sino lang yung maliligtas? Sila na sumampalataya. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him. Hindi sinasabing, nasa sayo ang desisyon para ikaw ay maligtas. Ang sinasabi dito ay kung sino yung sumampalataya, ay sila ang maliligtas. Sino naman ang sasampalataya kung hindi niya naunawaan at patay siya sa kasalanan? Siyempre, kikilos sa kanya ang Diyos at bibigyan siya ng regeneration and faith. Kaya maintindihan niya ang salvation at siya ay sasampalataya. Ano pa? Irresistible grace. Ito ay biyaya na hindi mo matatanggihan. Bakit? Ipinaunawa sa iyo ng Diyos yung danger, ipinaunawa sa iyo ng Diyos yung kalagayan mo, at ipinaunawa sa iyo ng Diyos ang katotohanan. Kaya pag binigay sa iyo ang ibanghelyo, narinig mo, ikaw ay sasampalataya dahil ang Diyos din ang nagbigay ng pananampalataya sa iyo. Perseverance of the saints. Kaya sabi ko, ito na yung pinaka-summary. Kung baga pag nanonood ka ng pelikula o teleserye, kagaya ng Encantadia, di ba? Season 1, Season 2, Season 3. Kung ano yung nangyari doon sa Brillante, at saka sa kaharian, ito na yun, pag kinento mo. Ito na yung perseverance of the saints. Pag nanonood ka ng pelikula, ano yung pinakabuod ng pelikula? Ito na yan. So, perseverance of the saints. At sabi dito ay, sa ating title ay, they shall never perish. Sila ay hindi na mapapahamak. Hindi na sila mapapahamak. Saan kapahamakan? Kapahamakan dito sa mundo o kapahamakan pagtapos ng mundo? Yun ang titingnan natin. At sa ating preaching ay meron tayong 4 key aspect of this doctrine. Una ay God's initiative, and then God's grace, Christian school, God's grace, and number 3, certainty of salvation. And number 4 is, this is not a license to sin. So ito yung mga atititinan, the key aspect of the doctrine of perseverance of the saints. God's initiative, pagkilos ng Diyos. Perseverance is not primarily a human effort, but a result of God's work in the believers. Perseverance is not primarily a human effort, but a result of God's work in the believer's life. Kaya sinabi ko sa inyo, itong perseverance of the saints ay kabuuan ng ating doktrina na sovereign grace or yung tinatawag nilang tulip. Dahil
ang Diyos ang kumilos lahat. Binigyan ka ng buhay, ang iyong ang iyong espiritu, kaluluwa, na patay sa kasalanan, binigyan ng buhay at pangkaunawa. At ikaw ay itinalaga at ang pangalan mo, ikaw ay pinili bago palikhain ang sanlibutan. Gaya nung dumating yung panahon ng iyong kaligtasan, ikaw ay nagkaroon ng pananampalataya at ikaw ay naligtas. So ito, ang God's initiative, ang pagkilos ng Diyos sa tao, ay ito yung nangyayari, kaya ang isang tao ay magpipersevere. Ang isang mananampalataya ay magpipersevere. Hindi ito nakabase, ang iyong kaligtasan ay hindi nakabase sa iyong kakayahan. Ito ay nakabase sa kakayahan ng Diyos. Perseverance is not primarily a human effort, but a result of God's work in the believer's life. So sa mga mananampalataya, ito ay sana ay naunawaan na ninyo. At sa mga bisita natin, mga bago nakaka-attend at nakakarinig, medyo maraming tanong sa isip ninyo ang mapupunta. Pero sagutin nawa ng Panginoon sa magitan ng kanyang salita yung mga tanong sa isip ninyo bago matapos ang preaching na ito. At basahin natin. So sa God's initiative tayo, buksan natin ang ating Biblia sa Ephesians chapter 1, verse 4 and 5. Ephesians chapter 1, verse 4 and 5. Kaya ikaw ay nananatili sa Diyos dahil ang Diyos ang kumikilos sa iyo. Hindi ikaw ang nagpapanatili ng iyong kaligtasan. Sa verse Ephesians 1, 4 and 5, sabi dito, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Predestinated, itinalaga. You were predestinated unto adoption of the children by Jesus Christ. Ikaw ay itinalaga na ng Diyos before the foundation of the world. Itinalaga ka na. Ang Diyos ang nagtalaga sa iyo at siya ang mag-iingat sa iyo sapagkat ikaw ay tinalaga sa pagiging anak ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. So ito ay pagkilos ng Diyos. Kailan nangyari ang pagkatalaga sa iyo? Before the foundation of the world. Ano ang dahilan? Dahil ba nakita ng Diyos na ikaw ay magiging matuwid at ikaw ay magiging tapat sa Kanya? According to the good pleasure of His will. Dahil sa kanyang kabutihan at kagandahang loob. Ang Diyos ay hindi nagkakamali at hindi magdadalawang isip na piliin ka because He is sovereign. God is a sovereign God and He knows from the beginning to the end. Nung pinili ka ng Diyos sa kaligtasan, ay hindi siya nagkamali at hindi siya nagdalawang isip. Hindi din siya magugulat sa kung ano ang gagawin mo. Dahil ang ating Panginoong Diyos ay sovereign. Siya ay makapangyarihan at alam niya ang mangyayari sa umpisa at hanggang sa katapusan. Kaya ang pag-iingat, kaya sabi niya dito, they shall never perish. Sino yung tinutukoy na they? Sino yung tinutukoy na they? Sila. Doon sa ating text. Balikan natin ang John.
10. My sheep hear my voice. Ang aking tupa ay nakikinig ng aking salita. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo. Sino daw ang nakikinig ng salita ng Diyos? Yung kanyang mga tupa. So kapag hindi ka tupa ng Diyos, ay hindi ka makikinig ng kanyang salita. At hindi mo gugustuhin makinig ng kanyang salita. Bakit? Dahil hindi ikaw ang tupa ng Diyos. Maaring pumupunta ka sa church para pagbigyan yung kaibigan mo, yung nag-invite sa'yo. Pero pagdating sa church, parang boring ka na mag-aral ng salita, makinig ng salita ng Diyos. Parang hindi ka nag-i-enjoy. See? My sheep hear my voice. And, sabi dito, I know them. Pinapakita dito yung kapangyarihan ng Diyos. Kilala ng Panginoon kung sino ang kanyang mga tupa. Kaya kung ikaw ay na-invite sa church, ay maaring kumilos ang Diyos doon sa mga nag-invite sa'yo, itinuro ka ng Panginoon, iimbitahin mo itong mga to, at kung ikaw ay kasama sa mga tupa ng Diyos, binigyan ka ng desire para paunlakan yung imbitasyon. At kung ikaw ay kasama sa tupa ng Diyos, nung ikaw ay nandun sa church at nakikinig ka ng salita ng Diyos, ang boses ng Panginoon, ikaw na ay mag-i-enjoy. Diba? Yun yung nakikita natin dito. Amen ba? Amen. Praise God. And I gave unto them eternal life. Binigyan sila ng buhay na walang hanggan. Pag sinabing walang hanggan, ito ay eternal. At yung buhay na tinutukoy dito ay hindi yung buhay natin dito sa mundo. Mula nung ikaw ay pinanganak hanggang dun sa panahon ng iyong na itinalaga ng Diyos para bawiin o yung pinahiram na buhay sa iyo, hindi ito yung buhay na tinutukoy dito. Ang buhay na tinutukoy dito, eternal life. Walang hanggang buhay sa piling ng Diyos. Kapag ikaw ay binigyan ng Diyos ng walang hanggang buhay sa piling niya, hindi ka mapupunta doon sa walang hanggang kapahamakan sa dagat-dagatang apoy. My sheep, hear my voice. Yung mga tupa ng Diyos, sila yung nag-i-enjoy makinig ng salita ng Diyos. Yung pagpunta sa church, tapos pagdating mo sa church, hindi ka naman nakapokus, at kung ano-ano yung nasa isip mo, at kung ano yung ginagawa mo, it is not enjoying the Word of God. It is not enjoying the Word of God. Ito yung pinaunlakan mo lang. Ito yung parang nahiya ka lang na na masabing miyembro ka pero nandun ka sa bahay. Superficial. Pagkukunyari. Hypocrite. Ayaw ng Panginoon yan. So, magkaroon tayo ng self-examination. Magkaroon tayo ng self-examination. Are you enjoying to hear the voice of the Lord? And I gave unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Secure tayo. Ang Diyos ang nakahawak sa kanyang mga anak. Ang Diyos ang nakahawak sa kanyang mga tupa. Kaya kung ikaw ay binigyan ng Diyos ng eternal life, siya ang hahawak sa iyo, siya ang hahawak sa buhay mo, at ikaw ay mag-persevere hanggang sa panahon, sa wakas ng iyong buhay. Diba? And my Father which gave them me, the Father which gave them me, sabi ng Panginoon, ang Ama
na nagbigay sa akin is greater than all. And no man is able to pluck them out of my Father's hand. Kaya eternal security. Yung ating kaligtasan ay hawak ng Diyos. Dahil nung pinili tayo ng Diyos, dahil siya ay sovereign, siya ay powerful, hindi siya nagkamali at hindi siya magkakamali ng pagpili. Praise God. Sa doktrinang tinitindigan natin, sovereign grace. God's initiative, pagkilos ng Diyos. Isa pa, basahin pa natin ang 2 Thessalonians chapter 2, 13 to 14. Ano ang sinasabi dito? 2 Thessalonians. I hope meron kayong mga Biblia dyan. Bibilisan na natin. Malapit nang matapos yung oras. Baka mamaya kahit na kayo ay sheep and enjoying hearing the Word of God, but your chan is in revolution, ay hindi nyo na maintindihan. Okay, so 2 Thessalonians, chapter 2, verse 13 to 14. But we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God had from the beginning, mula sa simula, chosen you to salvation. Kayo ay pinili na sa kaligtasan. Kaya hindi pwedeng magkamali ang Diyos sa iyo nung pinili ka sa kaligtasan. Choosing you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. See? Ang Diyos ang kumilos. Kaya kung ano man ang nagagawa natin dito sa church, marami tayong ministries, marami tayong ginagawa sa church, ito ay pribilehiyo ng Diyos sa iyo. Pribilehiyo ito na dapat mong pasalamatan. Sa church, wala tayong wala tayong pwedeng ipagmalaki. Dahil kung ano yung nagagawa natin, biyaya ito ng Panginoon. Ay walang pataasan, walang pagalingan, lahat ito ay pribilehiyo na ibinigay lang sa atin ng Panginoon. Number 2, God's grace. It is God's grace, mercy, and power that preserve the believers. Ito ay biyaya ng Panginoon, kanyang kahabagan, kaya ang isang mananampalataya ay kanyang iingatan. 1 Peter 1, chapter 2, verse 5. Tingnan natin ang sinasabi ng Biblia. First Peter chapter 1, verse 2 and 5. Who are, verse 2, elect according to the foreknowledge of God, the Father, through sanctification of the Spirit, unto obedience and the sprinkling of the blood of Jesus Christ. Grace unto you and peace be multiplied. Ito yung bate ni Apostle Peter doon sa mga mananampalataya, that strangers scattered abroad throughout Pontus, Galatia. Mga hinirang ayon sa foreknowledge, pag-iisip ng Diyos. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which, according to His abundant mercy, hath begotten us again unto a lively hope
by the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. Meron ng inihanda sa atin ang Panginoon. Doon sa kanyang mga iniligtas, meron ng inihanda. Paano paghahandaan ng Diyos ang kanyang mga hinirang kung hindi naman niya ito ipipreserve? Diba? So dahil may hinanda ang Panginoon, nakapreserve yung kanyang mga hinirang, yung kanyang mga itinalaga. And ano sabi dito sa verse 5? Who are kept by the power of God through faith unto salvation. Who are kept. Iniingatan ng Diyos sa magitan ng kanyang kapangyarihan, kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. Ready to be revealed in the last time. God's grace, mercy, and power that preserve the believers. According to His abundant mercy, at tingin mo ba, pwedeng magkulang ang Diyos sa kanyang habag? Abundant mercy. Sa tingin mo ba ay pwedeng magkulang ang Diyos sa kanyang habag at paulit-ulit kang nagkasala at bawiin niya ang pagsilang mo at ibalik ka niya sa kalwalang pag-asa. Ito yung according to the foreknowledge, abundant mercy. Yan. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy, yung kanyang habag ay sobrang sagana para ikaw, na kahit na ikaw ay matigas ang ulo, ay hindi ka pababayaan at itatakwil ng Diyos. Dahil sagana ang kanyang biyaya. Kaya tayo ay preserved, believers are preserved, it is because of the grace and abundant mercy and power of God. Kaya nga, yung sabi ko kanina, hindi human effort, hindi believers effort, kundi it is God who keep us from falling away. Number 3, certainty of salvation. Ito yung kasiguraduhan ng iyong kaligtasan. The doctrine provides assurance that once a person is saved, he is secured and cannot be lost. Ito yung katuruan na kapag ang isang tao ay ligtas, siya ay ligtas at hindi na siya muling mapapahamak. Hindi na siya muling mapupunta sa kapahamakan. At ito yung sinasabi nilang, once saved, always saved. Totoo ba at bakit? Mamaya ay pakikita ko sa inyo yung verse. Subalit, gusto ko lang bigyan kayo ng idea na ito ay tinututulan ng mga naniniwala sa losing salvation. Hindi naman kaila sa atin na meron din mga Baptist o ibang mga religion na naniniwala sa losing salvation. According to them, kapag ikaw ay niligtas ng Diyos, binigyan ka na ng eternal life, at ikaw ay nagkasala, ay babawiin sa iyo yung eternal life na ibinigay sa iyo. At kapag ikaw ay nagrepent, nagsisi, ay ibabalik ulit yung ibinigay na kaligtasan sa iyo. Yun ang paniniwala ng mga losing salvation. So parang lumalabas dito na ang Diyos natin ay bigay-bawi, sinungaling, at hindi siya makapangyarihan dahil hindi niya kayang ingatan yung kanyang mga hinirang, kanyang mga niligtas. Napahamak.
Hindi niya hawak. Nakahulagpos. Ito yung mga turo ng losing salvation. At ang kanilang verse na ginagamit dito ay yung sa Hebrews chapter 6, verse 4 and 5. So tingnan nga natin muna sandali. Kung bakit nila ginagamit itong verse sa Hebrews 6, 4 and 5. Hebrews. Verse 4 and 5. Sabi dito, for it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost and have tasted the good word of God and the power of the word to come, if they shall fall away, to renew them again unto repentance, seeing they crucify to themselves the Son of God afresh, and put Him to an open shame. Oh, sabi nila, ayan. Sila ay nawala ng kaligtasan. Yun ang sinasabi dito ng mga iniwala sa losing salvation. Pero tingnan natin, ano ba ang tinutukoy ng Biblia? Sapagkat, sabi niya, tungkol sa minsang naliwanagan. Minsang naliwanagan. Once enlightened. At nakalasap ng kaloob. Heavenly gift. Kaloob ng kalangitan. Who were made partaker at naging kabahagi ng Espiritu Santo. At nakalasap, have tasted the Word of God, ay sila din now ay, sabi dito, if they shall fall away, kung sila ay lalayo, to renew them again unto repentance, seeing they crucified themselves, the Son of God afresh, and put Him to an open shame. This is a conditional. Sinasabi dito, itong mga taong ito, na have tasted, minsan, isang beses, minsan ay nakaunawa at nakarinig, kung sila ay lalayo, ay ipapako bang muli sa Panginoong Hesus? Lalagay nila sa kahihiyan yung ginawa ng Panginoong Hesus? Kung sila ay magsisisi at babalik ulit? So, mahirap para sa kanila. Kaya dito, sinasabi nila dito, nawawala ang kaligtasan. Pero kapag tinignan natin, iba yung sinasabi ng Panginoon, dito ay once tasted. Pero ang sabi ng Panginoon, drink my blood and eat my flesh. Magkaiba dito doon sa once tasted, minsang natikman, naranasan, parang ito yung nakakita doon sa mga pinakain ng Panginoon, nakatikim ng tinapay, nakita yung mga milagro ng Panginoon, pero sila rin yung sumabing, crucify them, crucify Him, crucify Him. See? Hindi talaga sila nagkaroon ng kaligtasan. Sapagkat, ang sabi ng Panginoon, kainin mo ang aking laman, magkaroon ka ng relationship sa Panginoong Kristo, and drink of my blood, magkaroon, yung suffering ko ay maging suffering mo din, carry your cross every day. Yun ang sabi ng Panginoon, ito ang mga disipulo ng Diyos. So, iba ito dito sa tinutukoy sa Hebrews 6 and 5, 4 and 5. Kaya hindi pwede na ito ay nagpapatunay na ang kaligtasan ay nawawala. So, parang medyo nalabuan kayo, no? Tingnan natin yung doon sa Mark chapter 4, verse 16 and 18. At dito ay maliliwanagan kayo. Mark chapter 4, (16 and 18). Okay. And these are they likewise which are sown on stony ground, who, when they have heard the word, immediately receive it with gladness, and have no root in themselves,
and so endure but for a time. Afterward, when affliction or persecution ariseth for the word's sakes, immediately they are offended. Ito yung parable of the sower. Ito yung mga buto na inihasik sa stony ground, sa mabatong lupa. Ito ay 4 na klase ng buto. If I were not mistaken, 4 na klase ng buto. May mga buto na nahulog. Ito ay parable, daw sa daanan, merong nahulog sa batuhan, at merong nahulog sa mga dawag, at merong nahulog sa matabang lupa. Ito yung salita ng Diyos. May mga nakapakinig, binaliwala. May mga nakapakinig dahil yung kanyang puso ay stony, hindi umugat ng malalim. Mababaw lang yung ugat. Yung binabasa dito. At noong sila ay nakaramdam ng affliction, persecution sa kanilang buhay, sila ay immediately, they are offended. At merong mga buto na nahulog sa matabang lupa, at yung mga butong ito ay tumubo at namunga. So, ano ibig sabihin nito? Hindi inihanda ng Diyos yung kanilang puso para sa salita ng Diyos. They were not the one who were elect according to the foreknowledge of God before the foundation of the world. May mga puso na inihanda talaga ang Diyos na nung narinig nila yung salita, tumubo ito at damunga, kinakitaan ng bunga sa kailang buhay at nagpatuloy sa gawain ng Panginoon. Kaya pinapatunayan ito yung doctrine of grace. May mga puso na inihanda ang Panginoon at may mga tao siyang binigyan ng kaligtasan. Unfair ba ang Diyos dito? Bakit hindi lahat binigyan ng kaligtasan? Bakit hindi lahat? Anong sabi? Who art thou, replies to the potter? Sino ikaw na yung clay, na mangangatuwiran ka doon sa tagalilok kung ano ang gagawin sa'yo. Pinapakita dito yung sovereignty of our God. Kaya yung ating kaligtasan na meron tayo ito ay sa biyaya ng Diyos. Amen. Kaya yun nga ang sinasabi ko kanina na kung ano man ang nagagawa natin sa church, ano ang nai-contribute natin sa ministry, at ano ang naibibigay natin sa Panginoon, ay ito'y hindi natin dapat ipagmalaki sapagkat ang Diyos ang kumikilos at nagbibigay ng kakayahan sa ating buhay. Kaya nagagawa natin ang mga bagay na ito. Pribilehiyo ito para sa atin. Ang Diyos ang nagbigay ng kaligtasan at siya din ang mag-iingat. At hindi nagkamali ang Diyos sa pagpili sa iyo. At hindi din aksidente na ikaw ay napunta dito sa church, umattend ka, at nag-i-enjoy kang makinig ng salita ng Diyos. Because my sheep hear my voice and they follow me. And I gave unto them eternal life. And they shall never perish. Hindi kayo mapapahamak. Hindi na kayo mapapahamak. They shall never perish. Nor any man will pluck them out of my hand. So our salvation is secure. Amen. And eto na, yung sinasabi ko na tayo ay may katiyakan sa ating kaligtasan. John 5:24. Konti na lang. Gutom na ba kayo? Konti na lang, isan lang. John 5:24.
Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word. Siya na nakikinig ng aking salita. Panginoong Hesus na nagsasalita po dito, he that heareth my word and believeth on him that sent me, the Father, hath everlasting life. Merong buhay na walang hanggan. Hindi ka na mapupunta sa kapahamakan. Meron ka ng buhay na walang hanggan and shall not come. Hindi ka na pupunta sa kahatulan. Ano ba yung kahatulan? Kapahamakan, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sino dito ang walang kasalanan? Sa mga bisita natin, sino dito ang walang kasalanan? Ako lang? Hindi mo ako bisita. Lahat tayo ay makasalanan. For all have sinned and come short of the glory of God. At ang kabayaran ng kasalanan na ginawa mo ay kamatayan. Why? Because we are a sinner and God is a holy God. Bawal sa langit ang kasalanan. Kaya kung ikaw ay nagkasala, ikaw ay may nakaabang kapahamakan sa'yo. Subalit, sabi dito, very, very, I say unto he that heareth my word, sino nakikinig, and believeth on him that sent me, and hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Nung ikaw ay nasa kasalanan, at ikaw ay alipin ng kasalanan, you are in death. At anong ginawa ng Panginoon sa'yo? You are passed from death unto life. Binigyan ka ng buhay na walang hanggan, hindi ka na mapupunta sa kahatulan, at ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Why? Because of the Lord Jesus Christ. Because you hear the word of God, believe on the Father who sent the Lord Jesus Christ, and nung ikaw ay nampalataya, binigyan ka ng kaligtasan. Amen. So, certainty of our salvation. Kasiguraduhan ng ating kaligtasan. At once na ikaw ay ligtas, ikaw ay ligtas. Ang Diyos ang mag-iingat sa iyo, sa iyong kaligtasan. And ito, meron akong illustration pala. This is about certainty of our salvation. May mga lumalabas sa social media, yung tulay na kahoy. Alam mo yung tulay na kahoy, na mayroong baha na malaki. Tas ang daming mga tao sa kabila tumatawid. Tas minamadali, tawid na kayo kasi masisira yung tulay. Kung ikaw ay hindi sigurado sa iyong kaligtasan, ikaw ay kagaya ng isang tao na tumatawid sa isang kahoy na tulay na may malaking baha sa ilalim at hindi mo siguradong ikaw ay makakatawid dahil nagre-rely ka sa iyong sariling kakayahan kung ikaw ay makakatawid at nagre-rely ka doon sa marupok na tulay. Subalit, the certainty of our salvation is like you are traveling on a bridge, semento, maliwanag na maliwanag, walang mataas, kahit pa may baha, ay panigurado na ikaw ay makakatawid doon sa kabila. Ito yung kasiguraduhan ng ating kaligtasan. Dumaan man tayo sa buhay natin, ups and down, kung ikaw ay tunay na ligtas at ikaw ay kasama doon sa mga anak ng Diyos, ay siguradong makakarating ka doon sa piling ng Diyos. Not a license to sin. Ito naman. Ito na yung last, no? Last na to. Amen. Ngayon, Brad, kung sinasabi mong kami ay ligtas, o ang isang Kristiyano ay ligtas na, at kahit na magkasala siya, ay hindi magagawa ang kaligtasan, ay hindi mawawala yung kaligtasan, di gagawa na lang ako ng gagawa na lang ako ng kasalanan. Di ba? Ay, ligtas naman pala eh. Binigyan ako ng eternal life, hindi ito babawiin sa akin. So kahit na gumawa ako ng kasalanan, ligtas pa rin ako. Yan yung ayon sa turo ninyo.
Diba? May mga ganun eh. Minsan may mga, kaya nga sinasabi ko na, parang ano to eh, parang yung naglalaro ka ng ping-pong, sinubukan mo, tapos bumabalik yung bola, pinalo mo, akala mo okay na, pero pagpalo mo ganyan kung saan-saan direction pumunta, ito yung minsan pag dapat ay itong ating doktrina ay ating napapractice na ikakwento natin. Ngayon, pag sinabi natin ito sa mga losing salvation, ito yung sasabihin sa atin. O kung ligtas na pala ako, ay di gagawa na lang ako ng mga kasalanan, ligtas na pala ako eh. So, paano mo sasagutin? Di ba, nag-aaral din yung mga yan eh. Ano ikakatuwiran mo? Ngayon, not a license to sin. While God preserved the believers, this does not mean they are free to sin without consequences. Hindi ibig sabihin na ikaw ay malayang gagawa ng kasalanan na hindi ka makakatikim ng palo sa Diyos. Kung ikaw ay tunay na anak, sino dito ang mga anak na hindi pinapalo ng mga magulang nila? Walang nagtaas ng kamay, so lahat tayo pinapalo, tinutuwid, di ba? Lahat tayo pinapalo, tinutuwid, pag tayo nagkakagawa ng kasalanan. Tama? Pero yung relasyon mo, kapag gumawa ka ng kasalanan, yung relasyon mo bilang anak at magulang sila, hindi na puputol yun. Ano lang nawawala? Allowance. Fellowship. Di ba? Fellowship. Inutusan ka ng nanay mo, hindi mo sinunod, at iba pa yung ginawa mo, so pinalo ka ng nanay mo, fellowship. Medyo may barrier yung fellowship nyo. Pero kapag nag-sorry ka, balik na ulit. Lalo kung umuwi ka ng bahay, dala-dala mo yung 95 grades mo, okay na, allowance na, ito, dagdagan ko pa. So, ganun yun. While God preserved the believer, this does not mean that they are free to sin without consequences. They may still grieve God, experience discipline, and suffer spiritual setback, but they will not fall away. Kung tunay kang mananampalataya, nakagawa ka man ng kasalanan, hindi nawawala yung kaligtasan, pero ikaw ay itutuwid ng Diyos. So, aantayin mo ba bang ikaw ay paluin ng Diyos? At doon sa paggawa mo ng kasalanan, you are grieving the Holy Spirit. Yung banal na Espiritu, nung ikaw ay naligtas na tumira sa'yo, binibigyan mo ng kasakitan, kalungkutan. Yun yung nangyayari. Gusto mo bang malungkot ang banal na Espiritu na nasa iyo? So, basahin natin sa ang Romans 6:1. How shall we that are dead to sin live any longer therein? How? Papaanong tayo na mga patay na sa kasalanan ay mamumuhay pa tayo doon? Meaning, kapag ikaw ay niligtas, iba na yung buhay mo. At hindi ka naalipin ng kasalanan at hindi na yun yung buhay mo, yung paggawa ng kasalanan at paglaban sa Diyos. Romans 6:1 and 2. Basahin ko nga. Romans 6. Basahin ko yung kompletong verse. So, malapit na po tayong matapos. Binibilisan ko na. Konti na lang. Romans 6. What shall we say then? Ano sabihin natin? Shall we continue in sin that grace may abound? Magpapatuloy ba tayo sa paggawa ng kasalanan upang biyaya sumagana? God forbid, wag nawa ang ipaintulot ng Diyos. How shall we, paanong tayo that are dead to sin, paanong tayo mga patay na sa kasalanan, ito yung mga ligtas, live any longer therein? Paano pa tayong sinasabi mong ligtas ka na, nilinis ka na ng dugo ni Kristo, ay mamumuhay ka pa sa kasalanan? Ay ang sabi ng Diyos, unto perfection ang plano sa iyo, to be conformed to the image of our Lord and Savior, Jesus Christ. Yun yung purpose ng Diyos sa iyo. Yes. Know ye not that so many of us were baptized into Jesus Christ, were baptized into His death. Therefore, we are buried with Him in baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we are also walk in the newness of life. Bagong buhay ka na. Yung iyong lumang pagkatao ay inilibing ng kasama ni Kristo at nung ikaw ay bumangon, bagong buhay ka na.
Dahil ikaw ay bago ng mananampalataya, you are new creature. Bago ka ng nilalang. Hindi na ito, yung tunay na ligtas ay hindi na namumuhay sa kaligtasan. Ay bakit, sa kasalanan? Ay bakit yung kakilala ko, wala namang pinagbago sa buhay niya. Ganun pa din yung ginagawa niya. Ang tanong, tunay nga bang siya'y nagkaroon ng kaligtasan? Question mark yun. Walang pagbabago sa buhay niya, nagkaroon nga ba talaga siya ng kaligtasan? Or kasama lang siya doon sa mga hypocrite at mapagkunwari at nakikiawit, nakikiattend ng church, nakiki-hallelujah, nakiki-praise the Lord, pero hindi pa talaga siya nagkakaroon ng kaligtasan. Dahil hindi nagkakaroon ng pagbabago ang kanyang buhay. Fourth, Ephesians 4:20, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Sa katigasan ng ulo na ibinibigay mo, sa katigasan ng iyong ulo ay binibigyan mo ng kapighatian ang banal na Espiritu. Yun yung nangyayari. Kapag ikaw ay sinasabi mong ligtas ka na at ikaw ay patuloy na gumagawa ng kasalanan, kung tunay kang ligtas, binibigyan mo ng kapighatian yung banal na Espiritu nasa iyo. At kung ikaw naman ay nagpapatuloy sa kaligtasan, ay sa kasalanan, examine yourself. Whether ye be in the faith, make your calling and election sure. Make your calling and election sure. Sapagkat ang kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa iyo ay hindi ito lisensya mo para magpatuloy sa buhay na makasalanan. And sa atin pong title, and they shall never perish. Are you included on the word they? Or are you included on the word those who fall away? See? Saan ka kasama? Doon ba sa hindi napapahamak? Or ikaw ay kasama doon sa kanila na lumayo? Examine ourselves. Examine ourselves. At doon po sa mga bisita natin, first time na narinig, nag-enjoy ba kayo doon sa pakikinig ng salita ng Diyos? Tinig ng Great Shepherd. Kung kayo ay nag-enjoy sa tinig ng Great Shepherd, possibly, isa kayo doon sa mga sheep na hinahanap ng Panginoon. So tayo naman, na sinasabi natin tayo ay mga sheep, hanapin natin ang mga lost sheep na sinasabi ng Panginoon. Let us go unto all the world, preach the gospel unto all creature. Tayo po ay manalangin.